kalye ang kanilang entablado. Hindi para magpasikat ha, kundi para makabenta at kumita. May tila nagko-concert at meron namang ginagawang dance floor ang kalye. Ito raw ang paraan para maging iba sa kakumpetensya. Bibilib ka at mapapabili sa mga gimikerong tindero. Sa usapang kalye, sino pa nga ba ang hindi mapapansin? Kundi silang mga bida sa kalsada. Pili ka rin. Mega Manila, this is DJ Blue and keeping you in touch this afternoon. Siya si Richard, isang takatakboy. Huwag magbiti, huwag mag-iinarte. Tawag sa kanya, DJ Blue. Pakinggan mong sasabihin ko, ito'y tungkol para sa inyo yung kung paano kayo asenso. Sa pagtitinda, kaya lang naman gayahin ni DJ Blue ang boses ni Kabayang Noli De Castro. Well, kabayan, ito ang inyong lingkod. Kabayan po, nag-uulat. Bayan, okay. Salamat. Kuhang-kuha rin niya ang broadcaster na si Ray Langit. Nagpupugay, magandang umaga. Kopyang-kopya niya rin ang boses ng DJ na si Martin ng DWRR. Hey, good afternoon, Mega Manila. My name is DJ Max and I'll be right by your side. I'll be two-step behind. I'll be right around your world this afternoon. Check it out, dudes. Dahil sa kanyang nakakatuwang gimmick, ang dating 100 pisong kita, naging 500 piso kada araw. Hindi po ako naniniwala na ang tindero walang kita. Kailangan lang po natin malaman kung ano yung strategy, kung paano natin mapapalakas yung kritika natin. Maraming salamat, sir. Yeah, good afternoon. This is DJ Blue, now signing off. Hay, ang Divisoria nga naman. Dito na yata ang pinakamahirap ang bentahan dahil sa dami ng kakumpetensya. Kailangan para ikaw ay makabenta, kakaiba ang gimmick mo. Pag dumaan na ang kariton ni Aling Luz, tiyak, mapapalingon ka sa lakas ng kanyang boses. Pero ang boses na inyong narinig, ni-record na pala niya sa tape. Malakas yung boses mo, nakakatawag ng tao para may bumili sa iyo. Para kasi hindi na kami sisigaw, hindi na kami mapapagod, mamamalat. Dati, isa lang itong kariton ng tiyahin ko. Ngayon, naging 3 na yung kariton niya dahil sa ganyang technique. Pili ka na ba sa kama na mamili ka naman na madala kami nagsak pa naman ang mga presyo ng mga pangaraw-araw ba naman? Ha? Ang gimmick ng isang ito, ang hirit niya para makabenta, pagrarap. Para hindi ko mapigil ang sarili ko na mahalin ka. Kahit ikay ng lalaki ay tinanggap kita. Iba talaga yung estilo. Yung iba po sumisigaw, yung iba kala mo may hinalang. Pero mas maganda talaga yung sumisigaw na parang rap yung dating. At kung ano ang paninda, yun din ang Para laman sa'yo. ng kanyang rap. Yung mga naghanap dyan, mga madali mga sure, marami ka lang karamilis, marami ka maibili, madali ka pa sa kami na mabili ka naman naman, tala ka na rito, may nagsak, mga presyo na mga pangaraw-araw, Mas kumikita sila pagka may gimmick. Ang dating 200 pisong kinikita, umabot na raw sa 400 piso pataas. Ingat, saktan mo lang ang puso ko. Siya naman si Mang Sammy. Ang gimmick sa dagdag na kita, paggiling-giling niya. Makakata nilang bumili sa kanila para tingnan ko ano yung binibenta nila. Teka, commercial na, commercial. Paano ka nakakaisip ng mga salita na sinasabi mo? Bali, iniisip yung mga pang-habit sa tao yung narinig nila. Oo. Yun ang ano na. Lumalaki talaga yung benta mo At sila po magpapatunay yung mga sekretarya. na ano, Pag wala pong, kanta at sayaw, parang walang walang benta. gagandaan ng mga tao. Sa divisorya lang, wala na pong iba. Hindi lang daw pagsayaw at pagkanta. Tulad ng ginagawa ni Sammy, ang mga panghatak ng tao para makabenta. Dahil marami pang ibang mga gimmick ang ginagawa para makahatak ng tao ng patok. Sa Malolos, Bulacan, sikat ang gimmick ng isang gasoline station. Mga dating padaan-daan lang sa amin. Ngayon, nakuha namin yung simpatsya nila na balik-balikan kami dahil sa mga pag-serve namin mga dancing crew. Nakaka-relax. Dito na lang ako parati magpapagasolina.
2008 nang simulan ng gasoline boy na si Romel ang istilong ito. Kailangan po, magaling ko talaga sumayaw, saka kailangan po may pagka-charming sa customer para po nagbalik-balikan po kami. Sa gitna ng maingay na kalye at tila dagat ng mga tao, lalo pa ngayong maraming kakumpetensya, hindi ba't diskarte ang sikreto para maging matagumpay sa kahit anong negosyo?